ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karawad lawa sa One Mindanao. Pagsulod ug pagsibat sa getaway vehicle sa subdivision kung asa nagpuyo ang gipatay nga kapitan sa Barangay 3 de Mayo, Digos City sa pool sa CCTV. Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS naggamit matud pa aron pondohan ang congressional candidates ni kanhi Speaker Martin Romualdez sumala ni Vice President Sara Duterte. Tulo ka trabahante sa usa ka kan-anan sa General Santos City girescue human nakuyapan samtang nagluto. Pagpangawat sa usa ka lalaki sa hardware ug food stall sa Cagayan de Oro City nahulikam. Pasko Fiesta 2025 sa Davao City. Ablihan na karong gabi. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ngayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gi-relieve sa pwesto ang hepe sa Digos City Police Station human ang pagpamusil patay sa kapitan sa Barangay 3 de Mayo nga si Oscar Bucol Jr. Sumala sa Police Regional Office 11. Kini aron masiguro nga patas ang mahimong investigasyon. Usa ang hepe sa nakalali sa kapitan, pipila ka semana na ang milabay. Ang pamilya sa gipatay nga kapitan mihangyo na sa National Bureau of Investigation nga mulusad sab og investigasyon. Ani ang report ni Argil Relator. Sa CCTV, makita ang pagsulod sa pulang getaway vehicle alas 9:16 Martes sa gabi sa subdivision kung asa nakapuyo si Barangay 3 de Mayo, Digos City Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. Sa ikaduhang kanto kini Milico aron motuyok padulong sa balay sa kapitan. Human ang 2 ka minuto, migawas na pasibat ang getaway vehicle agi na sa unang kanto. Gipusil na diay sa sakay sa maong sakyanan si Kap Bucol. Gikumpirma sa PRO 11 nga mao kato ang gisakyan sa mga suspect. Sa inisyal nga investigasyon, tulo ang sakay sa maong sakyanan. Sumala sa Davao del Sur Police Provincial Office, posibleng persons of interest kadtong mga individual nga nahisgutan ni Kap Bucol kaniadto sa iyang social media post. Lakip niini ang nakalali sa kapitan nga makita sa FB video ni Barangay Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. nga si Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong, ang hepe sa Digos City Police Station. Busa, gipailawom sa paraffin test si Police Lieutenant Colonel Ipong, lakip na ang 20 pa ka mga pulis. Pati yung lahat ng intel operatives at saka yung security escort niya, pati yung driver niya. So all in all, 21 sila lahat na nag-undergo ng paraffin test. Gitanggal na sa pwesto si Lieutenant Colonel Ipong aron dili maka-impluwensya sa ginalusad nga investigasyon. Upon hearing that report, immediately I ordered the relief, for the administrative relief of the Chief of Police. This is to give way to the fair, just, and an impartial investigation sa insidente. So I have already reassigned him to the regional PIHAW. Mahimong parte matud pa sa mga ebidensya ang tanang makita sa social media na dunay kalambigitan sa pangalan sa kapitan. Luyo sa pagmugna na og Special Investigation Task Group o SITG sa kapulisan, ang nahibiling pamilya ni kapitan pinaagi sa ilang abogado. Mipadala na og sulat sa National Bureau of Investigation aron ihangyo ang maglusad og parallel investigation. Hinoon, gipaabot sa nahibiling pamilya nga magkooperar sila sa parehong NBI ug PNP. This is based on the request of the wife, no? And the yung mga kapatid po, no? Pwede rin siguro na interagency investigation, but we would like the NBI to take the lead in the investigation of the crime. Gihaya na si Kapitan Bucol sa panimalay sa iyang ginikanan sa samang barangay. Kung dili jud mi muundang hangtod dili makuha ang hustisya para kang Kapitan Bucol. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao.
Gipadayag ni Vice President Sara Duterte ang iyang kasuko ug kaguol sa pagpatay kang Barangay 3 de Mayo, Digos City Kapitan Oscar Bucol Jr. Reward money sa makatudlo sa gunman ug mastermind sa pagpatay sa kapitan, misa ka na sa 4 million pesos. Sumala ni VP Sara, gigamit lang ni Kap Dodong ang iyang katungod nga ipadayag ang iyang gibati labot korupsyon ug politika. Apan gipahilom ang kapitan gamit ang pusil ug bala. Gipaabot sa bise ang ilang pasubo sa pamilya, kaubanan ug komunidad nga naapektuhan sa maong trahedya. Sa paghinumdum sa kapitan, subling gipamatud-an nila ang ilang pasalig sa pagpanalipod sa mga katungod ug kagawasan nga nagtugot sa tanan sa pagsulti, pagpangutana ug pakigiusa nga walay kahadlok. Dili gayud matud pa sila muyukbo. Una nang nagtanyag og 1 million pesos nga reward si VP Sara sa kung kinsa ang makatudlo sa may pusil patay ug mastermind sa pagpatay kang Kapitan Bucol. Tag 1 million pesos sab gikan ila Davao del Sur Governor Yvonne Cagas, Davao Occidental Congressman Claudio Bautista ug sa mismong amahan sa gipatayng kapitan. Busa ana-ana sa 4 million pesos ang reward money. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Gisaway ni Senator Ping Lacson ang kadako sa pondo alang sa ayudang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS sa matag dunay eleksyon. Karong tuiga, pinakadako matud pa ang nakuha sa duwa ka distrito sa Davao. Apan sumala ni Vice President Sara Duterte, gigamit ang maong pondo alang sa congressional candidates ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ano yung report ni Argil, relator. Of at least 31 billion pesos from the Sa House, deliberasyon sa plenaryo sa GAP Senado level. sa budget sa And I would say this DSWD, is pangutana ni Senator Ping Lacson kung anong matagdunay eleksyon, nagataas ang ayudang AICS. Ang AICS, usa ka social welfare program sa DSWD alang sa mga kwalipikadong individual. Sumala ni Lacson ang 26.3 billion pesos nga pondo sa AICS niadtong 2021. Nisaka sa 39.8 billion pesos niadtong 2022 nga election year. Miubos sa 2023 ug 2024 apan sa 2025 nga election year. Nisaka na sab ang AICS sa 44.4 billion pesos. Ginagamit ito sa politika, not really intended na tulungan yung talaga nangangailangan. So hindi ito driven ng needs, kundi driven ng politics. Sumala pa nga karong 2025 ang pinakadako nga nakakuha og pondo sa AICS mao ang Davao City 1st ug 2nd districts. Sumala ni Vice President Sara Duterte, nagamit gayud ang AICS aron ponduhan matud pa ang mga congressional candidate ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Dito makikita natin na naginamit sa politika yung AICS, ginamit sa mali. Ginamit nila ang AICS to fund congressional candidates that were backed up by Speaker Martin Romualdez. Luyo nga, gibubuan og dakong kantidad sa AICS ang Davao City. Gipili gihapon sa mga Davaoenyo sa eleksyon 2025 ang mga Duterte. Si Congressman Paulo Duterte sa 1st District o Congressman Omar Duterte sa 2nd District. Hangyo sab ni VP Sara nga tan-awon sab kung pila ang nakuhang pondo sa AICS sa uban pa nga mga congressional district nga mipirma ang kongresista sa impeachment complaint batok kaniya. Meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ginamit para bayaran sila, para pumirma sa impeachment. At hindi lang sa flood control projects o hard projects, meron ding binigay galing sa soft projects tulad ng AICS. Sa pahayag ang ipagula ni Congressman Pulong, ang pinakataas nga alokasyon sa AICS napadulong ngadto sa mga individual o grupo nga nakig-alayon sa Administrasyong Marcos. Apil ang mga personalidad nga dayag nga nangampanya alang sa mga Nograles ug uban pang kandidato nga gipaluyuhan sa administrasyon sa 2025 eleksyon. Angay matud pa nga imbestigahan pag-ayo ang mga nanggawas nga report na ginapanghatag ang AICS ato sa campaign assemblies
Ang listahan sa AIX kay ginahandle sa political operators nga konektado sa administration slate o ginagamit ang AIX funds aron immobilize ang supporters, lakip ang poll watchers. Ginapangayuan pa og pahayag ang kampo sa mga Nograles, Romualdez ug ang Malacañang labot ni ini. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Gi-rescue ang tulo ka empleyado sa usa ka kan-anan. Human na kalit kini nga nawad-an og panimuot samtang nag-andam og pagkaon alang sa customer sa General Santos City. Kulang sa ventilation sa kusina. Posibleng hinungdan sa insidente. Ano yung report? Paspas nga gitabang sa mga empleyado sa kasigbit nga establishmento. Kining tulo ka empleyado sab nga nawad-an matud pa og panimuot sa sulod sa usa ka kan-anan sa Barangay Lagaw, General Santos City pasado alas 4 sa hapon adlong Martes. Gilayon kining gilapatan og first aid. Luoy kayo kay ang isa to nang nakaihi na gud sir, nakaihi ang isa. Tapos ang isa pod murag na vertigo, isa na tas yang na convulsion kumbaga. Init kayo yung lawas na nagkuan ba nagkurog-kurog na siya. So dali na mo dapatan o first aid mga inhaler gud sir. Taod-taod, miabot ang mga rescuers sa CDRRMO Jensen aron madala ang mga nakuyapan sa ospital. When we arrived at the scene, meron ngang tatlong female na wala ng malay or may difficulty of breathing, nahirapang huminga. All three were transported to hospital. Sumala pa ang maong 33, 19 ug 17 anyos nga mga empleyado dunay giluto sa kusina diyang nahitabo ang insidente. Ginakumpirma pa kung na-suffocate kini o dunay nasimhot nga kemikal. Suno sa ila sir, pero hearsay naman jud murag gi-close daw ang ventilation or na something na inhale sila nga chemical sa sulod. Pero gi-imbestigahan pa sa ako unsa jud ka tinuod. Wala pa'y komento ang tagdumala sa maong kan-anan. Sa pagiginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao sa laing mga empleyado on duty, ana matud pa sa maayong kondisyon ang mga biktima ug wala unang ipa-duty aron makapahuway. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gilusad na karong adlaw ang Davao Interim Bus System sa Davao City kung asa na pulo ka bus units ang mutanyag og libreng sakay matag peak hours sugod karong adlaw. Atong sayro nagdetalya niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, pulo ka bus ang mobiyahe matag peak hours 6 a.m. to 10 a.m. samtang 5 p.m. to 9 p.m. Ang maong mga bus units gipalit sa lokal nga pagamahanan, ilawom kini sa Davao City Interim Bus Service Project sa syudad. Kabahin kini sa tinguha nga ma-modernize ang public transportation system aron mas komportable ang mga commuter labi na panahon sa rush hour. Ang matag unit nagkantidad og 10 million pesos. Air conditioned ang mga bus, dunay CCTV camera, GPS tracking, dunay PWD ramp, bicycle racks ug automated passenger counters. Low floor kini nga klase sa bus ug adunay gitas-on nga 12 meters. 42 passengers ang makaya niini nga maakomodar. Gilusad usab ang official pinning sa mga bus drivers sa pagpanguna ni Vice Mayor Rigo Duterte. Libre ang sakay niini sa karon. Sumala ni Attorney Tristan Dwight Domingo ang project manager ug ang city assistant administrator. Apan iyang giingon kaniadto nga ayha na maningil og pamasahe kung ma-roll out na sa hingpit ang Davao Bus Project nga adunay 1,000 ka units. Ang mga ruta sa mga southbound diha Turil o Panakan mag-start ang operation niini by December 5. Sarah. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Sugdan na karong gabi ang mga aktibidad alang sa Pasko Fiesta sa Davao City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil! Sara, mabati na gayon ang kasadya o kalingawan sa kapaskuhan niya hatod sa Pasko Fiesta 2025 sa pag-abli karong gabi. Tema karong tuiga Sara ang
Paskong Dabawenyo, Paskong Pilipino. Busa, makita din sa Parke Atubangan sa Davao City Hall ang mga Filipino-inspired mga Christmas design ug symbols aron mabati gayud ang tradisyonal nga pagsaulog sa Pasko sa Pilipinas. Lauman ang pagpasika sa Christmas lights ug ang Christmas tree. Ilusan sab karong gabi ang music video sa Pasko Fiesta 2025. Ang programa karong alas 6 sa gabi ipahigayon sa Rizal Park. Atangan sab sa mga kapuso ug mga bisita ang mga aktibidad sama sa banda dasig ug parada sa Pasko, koro sa Pasko, panaygon sa City Hall, Paskong Pinoy Variety Musical Competition, food market ug bazaar ug uban pang kalingawan. Ug Sara, mag-comeback sab ang Paskuhan sa barangay. Sara, few moments from now no magsugod na gayud ang atong opisyal nga pag-abdi ug danag sa Pasko Fiesta diha sa May Rizal Park ug napahinumdum sab ang atong security cluster no sa pagtambong sa mga aktibidad sa Pasko Fiesta. Hinumduman ang mga security reminders sama sa ginabawal nga mga gamit sulod sa mga event venue. Sara. Okay, advance Merry Christmas sa mga kapusong Dabawenyo. Daghang salamat, RJ Relator. Usa ka hardware ug food stall sa barangay Makasanding sa Cagayan de Oro City ang gisulod og kawatan. Kapin 15,000 pesos nga kwarta nalimas. Ang insidente nakuhaan sa CCTV. Naka-alerto si James Paulo Yap, exclusive. Kuha kining video sulod sa usa ka hardware store sa sitio Mandumol sa barangay Makasandig sa Cagayan de Oro City pasado alas 3 sa kadlawon adlong Miyerkules. Pagkataod-taod, usa ka lalaking nagsulob og helmet ang makita sa video nga mikamang sa lamesa pasulod sa cashier area. Giukay niini ang ilalom nga bahin sa lamesa hantod naabli ang cash register ug didto gilimas ang sulod nga kwarta sa kahera. Sumala sa tag-iya sa maong hardware, lakip mga sinsilyo gipatos sa suspect. Apan wala pa daw kini na kontento kay ang tapad nga food stall nga gipanag-iyahan sab nila gikawatan sab sa maong kawatan kung nasa miabot sa 15,000 pesos ang natangag sa suspect, samtang wala pa niya gibutyag kung pila ang kantidad sa nakawat sa ilang hardware. Iyahag yung gamitan og tools nga maguba na ang doorknob, unya ang katong padlock nga flat bar iyang giguat. Dugang sa biktima nga naanda na kuno nila nga magbilin og kwarta sa kahera matag gabi isip revolving fund sa mga muduty nga personahe pagkabuntag. Taliwala pa man sa mga warning signs nga adunay CCTV camera nga nagpalibot niining usa ka food hub dinhi sa barangay Makasandig sa Cagayan de Oro City. Wala kana makapugong sa kawatan aron sudlon ug limason ang sulod sa kahera niining maong patigayon nga nagresulta sa pagkawala sa kapin kulang 15,000 pesos nga halin sa maong tindahan. Sumala pa, ubay-ubay na sab ka mga negosyo ang gikawatan niadtong mga milabayng adlaw. Busa nang hinaot sila nga maaksyonan kini sa kapulisan. Sigon sa Cagayan de Oro City Police Office nga aduna na sila na istorya ng mga posibleng witness sa panghitabo. Doon na sabkuloy nakadestino nga pulis dool sa maong area. Diha nga area nagito specific nga deployment sa mobile patrol sa Police Station 9 ug sa tunod lagi nga ang oras is parang gibantayan lang ang movement sa atong patrol. Mauni nga strategically gitahasan gyud ang atong Police Station 9 nga pahugtan ang seguridad sa ilang area. Hopefully ma-resolve nila ang kanang problema nga mga kuan pangawat no panglungkab. Hopefully makuha na sila kay para wala na yung biktima. Hinoon nagpahigayon kuno sila og backtracking sa mga CCTV nga anaa dool sa area aron masuta kung asa nagikan ang maong suspect ug kung aduna ba kini kaubanan. Gisiguro sa kapulisan nga ilang gitutukan ang investigasyon sa maong insidente aron madakpan ang suspect ug dili na makabiktima pa og laing patigayon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Verbena apan mabati gihapon ang epekto niini sa pipila ka parte sa nasod. Ulihing nasiplatan ang sentro sa bagyo sa gilayong 255 kilometers north sa Pag-asa Island.
Mikusog pa kini og usa na ka typhoon nga dunay gikusgon sa hangin nga 140 kilometers per hour ug unos nga 170 kilometers per hour. Sa latest track sa Pag-asa, padayon ang paglayo sa nasod sa bagyo ug posibleng sulod nga tumbukon ang Vietnam. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Mindanao, sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Soxargen ug Davao Region, epekto sa localized thunderstorms. Busa, mahimong alerto kanunay sa posibleng pagbaha o landslide, mga kapuso. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gila isip 2025 media icon si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle Maralag sa Media Specialists Association of the Philippines o MSAP. Ang pag-ilakang Maralag tungod sa ilang dakong impluwensya, maayo nga pagpamuno ug kontribusyon sa paghulma sa Philippine media. Nagpasalamat si Maralag sa maong pasidungog. Ang maong award alang matud pa sa mga media professional nga ginapakigbisugan ang integridad ug kamaayo, mga leader nga nagahimo og mga desisyong lisod man apan sakto ug sa mga young media talent nga dili daw maibog sa korupsyon. Ang MSAP gilamkuban sa mga media agency, strategist ug communications professional. Gilaraw sa City Tourism Gensan ang pagpalambo sa kapin 40 ka mga Japanese bunker nga gitukod ni atong World War II isip dugang tourist attraction sa syudad. Ato kining silipon pinaagi niining RTV Presents. Daw nag-time travel ka sa panahon sa World War II kung masuroy nimo kining Japanese bunker nga gitukod niya tung 1943 sa baybayon sa Barangay Bula sa General Santos City. Bugnaw ang sulod. Kay nagamay nga agianan, konkreto siya. Unya naapoy ka ng mga buho-buho nga pwede nimong lilion sa gawas, and then dirip sab pudo naapoy mga bangag. Ug makita sab nimo ang gawas sa palibot pinaagi sa mga gagmayng buho nga daw bintana. Gumikan kay Hawan. Makasya dinhi ang kapin na pulo ka tawo kung magtindog sa sulod. Actually kani balay ni sa una nya pag 2018 gusto i-reserve sa tourism, gikating among balay. Balay duha ka balay aron makita lang ang bunker. Ang maong Japanese bunker, usa sa 44 ka Japanese bunker sa Gensan nga padayong gina-maintain ug abli sa publiko. Duna sa mga Japanese bunker sa Barangay San Isidro, Barangay Mabuhay ug ubang barangay sa syudad. Apan, ang Japanese bunker nga Pormang Tunnel makita sa Barangay Ligaya. Kini nga kung gituntungan, mao kuno kini ang kinadakuang Japanese bunker sa General Santos City nga ni silbi isip mother camp sa mga dagkong opisyal sa mga kasundaluhan sa Hapon kaniadto. Kini siya nga tunnel gid. Ang ihang bangag ani niya, why gid siya. Sa una sa wala pa ni kuan kay ang tubig manggod usahay gud makankan manggod ang katong yuta. Nasa formation gid sa murag kanang yuta lang siya nga kuan bang murag kanang himo nilang kamakama bitaw. Akong nadunggan magid sa una, mo gid siya ay kampo sa mga kapid sa Yamashita Hapones sa una. Matud sa City Tourism sa Gensan, ang mao mga Japanese bunker gitukod isip defense system sa mga Hapon nga ana sa lungsod kaniadto batok sa posibleng pag-atake sa Amerikano niadtong World War II. Ang plan man good before sa katong sa pagbalik ni General Douglas MacArthur, supposedly they will be mag-entrance sila dila sa Sarangani Bay. So that's why natiktikan siguro by via intelligence na ano ng Japan, they position parang sila ng defense system nila. So that's why nag-build sila ng mga different areas ng Japanese bunker. Sa karon gilaraw sa LGU nga mas palambuon pa kini isip dugang tourist attraction sa lungsod. We're still on the talks sa mga private owners on how to make it siguro i-develop siya. Na-declare naman siya as cultural property, heritage property ng Gensan. Yun din yung pinanghawakan namin na policy para mas ma-develop ang mga Japanese bunker. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Giaprobahan sa committee level ang usa ka resolusyon nga ginuso sa Sangguniang Panlalawigan sa Davao del Norte nga nagbatok sa pag-renew sa prangkisa sa Northern Davao Electric Cooperative Incorporated o Nordeco. Sa impormasyon gikan sa Sangguniang Panlalawigan nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, 7 ang mipabor o 5 ang wala mipabor. Busa milusot sa komitiba
ang resolusyon nga gisangat ni Board Member Al David Uy ni atong miaging bulan. Human pa dayon makadawat og mulo gikan sa katawhan sa Island Garden City of Samal tungod sa dili sumala pa maayong serbisyo sa Nordeco. Gibasehan sa resolusyon ng Republic Act 12144 kung pagpalapad sa franchise area sa Davao Light and Power Company ngadto sa Davao del Norte ug Davao de Oro sulod sa 25 ka tuig. Giimbitahan sab sa panagpulong ang mga representante gikan sa DLPC ug Nordeco. Gibabagan sa Nordeco ang resolusyon ug gibarugan nga pagsupak kini sa konstitusyon batok sa mga monopolyo sa mga public utility. Nagpadala sab sumala pa og sulat ang Nordeco ngadto sa mga magbabalaod sa Davao del Norte. Apan gisaway kini ni Board Member Al David Uy tungod sa dili magtakdo nga mga pahayag. Wala pay pahayag ang Nordeco bahin niini. Usa ka lalaking rider nga igo lang nagpasilong ilawom sa dakong kahoy sa Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Ang angol human natumbahan sa maong kahoy. Samdan kining usa ka lalaking rider human naipit sa iyang gisakyang motor dihang natumbahan og dakong punuan sa kahoy sa Barangay Tablon National Highway sa Cagayan de Oro City pasado alas 10 sa buntag adlaw Martes. Sumala sa mga nakakita, igo lang nagpalandong ang rider ilawom sa dakong kahoy. Apan kalit lang kining natumba bisan pa man og walay kusog nga hangin. Daling girespondihan sa mga personay sa BFP among lalaki ug nadala kini sa ospital. Naghatod og pagkabalda sa dagan sa trapiko ang maong aksidente. Hinuon nagpahigayon na og clearing operation sa mga personay sa DPWH Region 10 aron mapadaplin ang natumba nga punuan sa kahoy. Nagpasidaan ang Davao City Anti-Scam Unit batok sa mga mangingilad. Ilabi na karong Kapaskuhan, kanu sa gipaabot ang pagdaghan sa mga mangingilad. Sumala ni JCJ Francia, ang hepe sa Davao City Anti-Scam Unit sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao, kanunay nga makadawat og reklamo ang buhatan gikan sa mga nabiktima sa pagpangilad ug sagad gipaagi online. Kadaghanan sa insidente, nagahanyag ang scammer og loan sa ilang mga biktimahon. Human makalaw ng biktima, pahamtangan sila o sa mga mangingilad og taas nga interes ug dunay pagpanghulga. Magpadala sab og mensahe ang scammer ngadto sa mga higala sa biktimahon. Dugang ni Francia duna say mga midangup sa buhatan human na biktima sa mga food paluwagan package. Din gibayaran nila daan sa online ang catering services apan walay gipadala nga pagkaon o serbisyo sa adlaw nga gitagana sa biktima. Apan dili makapasaka og kaso ang Davao City Anti-Scam Unit. Mutabang lang sila sa paghusay niini. Kuno galing dili mahusay, tabangan nila ang biktima sa pagpasangat og kaso pinaagi sa pag-endorso sa National Bureau of Investigation o sa kapulisan. Samtang aron dili mabiktima sa mga nagapangilad online, siguraduhon nga lehitimo ang mga nakatransaksyon. Arestado ang usa ka lalaki human gipuspusan og pusil ang usa ka lalaking naghuramentado atul sa panag-inom sa Purok 9 Barangay Lacson sa Kalinan District sa Davao City. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa Davao City Police Office, nag-inom ang 47 anyos nga lalaking sospek ug 37 anyos nga lalaking biktima sa usa ka tindahan Martes sa kadlawon. Kalit matud pa naghuramentado ang biktima og nanghagit og sumbagay. Gipakalma sa sospek ang biktima apan nagpadayon daw sa pagmaoy busa gikuha sa sospek ang gidalang .45 nga pistola ug gihapak ngadto sa biktima. Midagan palay ang biktima og nangayo og tabang sa otoridad nga nagpahigayon og checkpoint sa lugar. Nadakpan ang sospek og na-recover ang pistola niini nga dunay magazine ug bala. Gidala sab sa ospital ang biktima. Ginakuhaan pa silang duha og pahayag. Posibleng mag-atubang og kasong physical injury o pagsupak sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang sospek. Gikumpirma sa 10th Infantry Division Philippine Army ang subling pagbalik sa mga mass organization o grupo nga nagasuporta sa mga walhong grupo sa Davao Region. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumala ni Major Ruben Gado, ang tigpamaba sa 10th Infantry Division Philippine Army, hugot ang ilang monitoring sa mga grupo nga sagad nagalihok sa urban area. Pag-angkon sa opisyal, ginabantayan nga posibleng mag-organisa o mga panagtapok o ubang aktibidad ang mga grupo. Hinunggiklaro ni Gadot nga dili armado ang maong grupo. Apan gikabalak-an ang posibleng pag-engganyo nila sa mga kabatanunan o ubang sektor nga musalmot sa walhong grupo. Nasuta sa DNR sa Davao Region nga ang Mount Tambuyong sa Compostela, Davao de Oro, potensyal nga kapuy-an sa mga Philippine Eagle. Sa impormasyon gikan sa GMA Super Radio Davao, girekomenda sa Moncayo Community Environment and Natural Resources Office
kauban ang Compostela Municipal Environment and Natural Resources Office ug Department of Environment and Natural Resources Region 11 ang pagpahigayon og komprehensibong biodiversity assessment sa pag-ila og potensyal nga nesting site sa mga Philippine Eagle sa Mount Tambuyong sa Compostela, Davao de Oro. Kini man masuta sa mga eksperto ang lugar nga potensyal nga kapuy-an sa mga agila, partikular dool sa Bermuda Side 4 sa lungsod sa Compostela. Gani nakatakdang maglusad og dugang pagtuon ang otoridad kauban ang uban pang mga eksperto aron ipreserba ang lugar alang sa mga Philippine Eagle. Inisyal nga nasuta ang abunda nga kalasangan sa lugar, inubanan sa daghang pagkaon ug maayong kondisyon nga posibleng kaangayan sa agila. Subling himugatan sa DNR-11 ang importansya sa pag-amuma sa mga Philippine Eagle nga mutabang sab sa pagpanalipod sa kinaiyahan batok sa mga kalamidad. Daghan gayud ang nanimbaut sa first day of showing sa Kapuso horror film nga KMJS Gabi ng Lagim, the movie. No other than multi-awarded journalist Jessica Soho ug star sa palabas nga sila John Lucas ug Fee Palmos ang nibisita ug nagpasalamat sa mga mitan-aw sa usa ka mall sa Quezon City. Sold out ang tickets kagabi. Nakadawat pa og signed poster ang pipila ka moviegoer. Syempre, naki-selfie sab sila sa Kapuso mo Jessica Soho host. Good feedback sabang nadawat sa pelikula gikan sa mga mitan-aw. Mga Kapuso, adto na sa mga sinehan ug lantawa ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie, obra sa GMA Pictures ug GMA Public Affairs. Gipasiga na ang giant holiday tree sa Tagum City nga gilang pinakataas nga holiday tree sa nasod. Atong silipon sa report ni John D. Esteban. Mas mihayag ang City Hall ground sa Tagum City, Davao del Norte human gipasiga ang giant holiday tree. Kini ang gilang pinakataas nga holiday tree sa nasod nga nasa 231 feet ang gitas-on. Mas taas itandi niadtong nakalabang tuig nga anaa sa 201 feet. 6,000 kasuga nga dunay managrahing color ang migilak-gilak. Karaghanan sa mga dekorasyon, mga carousel rides. Misigasa ang mga hot air balloon. Ferris wheel ang disenyo sa star sa ibabaw. Carnival manggod ang tema. Mao nga sa base sa Christmas tree na ay mga carnival games. Diin pwede magduwa ang mga bata. Nanaygunsab ang Tagum City Symphonic and Harmonic Orchestra, Community Choir, Church Choir ug mga estudyanteng nagmalaanghel. Mas nagmabudukon og sadya ang kagabion human nagpasundayag ang mga acrobats. Karon mas gwapo siya. Nindot ang Christmas tree. Tagatoy siya nindot. Ma-feel jud nimo ang Christmas tungod sa nindot kay nga Christmas tree, nindot kay na mga lights ug taas na pud siya karon. Despite sa mga panghitabo sa nasod, kanang mga nahitabong nga mga skandal, pag Pasko na gani, still we have to rejoice. Naunta sa mga tuig, aning mga problema na itabos itong nasod, na nagyoy sulbaran. Kauban si Giorgio Sulate sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Mga Kapuso, 28 kaadlaw na lang yun. Pasko na! Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga Kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga Kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.